Welcome to the Door Podcast Podcast with Lance. and AJ. Alright, ang guest natin for tonight ay si Ralph Heronga. Hello. Yan. So, So, bago tayong dormmate. yan. Bago lang dormmate si Ralph Heronga. Ganyan yung tawag namin sa ano namin sa mga guest namin. Si attorney, si dormmate attorney Ralph ba? Ralph pre. So, yung before si Ralph. Si Ralph. Wait, nag-uusap. Hindi ko, imagine ko. So, kumusta naman, attorney? Tawagin ko ba, attorney? Ralph lang. Sige. Ralph lang. Dormates Oo, tayo wow. eh. Ralph na lang. Hindi naman kailangan yung attorney dito. Wag din Tito Ralph. Tito Kuya Ralph. Yan, Ralph si na lang. Ralph na lang. Ralph. Oo. Just Ralph. So, kumusta Just Ralph? Kumusta ang buhay ba? Ayos lang. Thank God. Busy sa pagiging daddy. And sa pagiging attorney na rin, syempre. Yun lang na yung pinagkakabisihan ko eh. So pares kayo ni Lance palang attorney. Akala ko daddy. Pwede naman, Hindi ako father, pero I can be daddy. Sino kaya? Daddy Ay, yung first question natin, di ba? Yung, ano ba? May question agad? hindi, yung usual question na. Usual questions. Meron. So, yung first question namin, yung... So Ralph, taga saan ka? Dito sa Malate lang. Sa Malate. So, Manila. Pero tubong Bicol ako. Bulan, Sorsogon. edi Uragon. Uragon. Galing ako Bicol nung isang linggo, di ba, Lance? Anong phrase nila lagi doon? Diyos mabalos. Diba? Diyos mabalos. Tama ba ako? Oo, yun. Diyos Ano yung mabalos. just mabalos? Hindi ko nga rin alam. God, Ano God parang willing, ganun? Hindi parang Sabi nyo, thank you daw yun eh. Or Hindi, parang parang- God bless, ganun. parang So, Diyos, God is mabalos parang siya na yung bahala sa'yo. Kumbaga. So parang... Siya na yung kung bawa, ginawan mo siya ng mabalos is parang gante. Gante is mabalos. Bahala na si God, ganun. ikaw. nila doon eh. Diyos mabalos. Parang Saan Diyos ako? Napunta ako ng Legazpi. Ako pumunta. Hindi ako magaling sa mga sa mga malalalim na Bicol. Oo. Oo, hindi ako magaling doon. So, gano'ng katagal ka sa Bicol? Simula pag doon ako lumaki. Ano ka naman? Hanggang high school, tapos nung college, dito na ako pinag-aral ng parents ko. Saan ka nag-college pala dito? FEU, Manila. Hindi nag-dorm ka dito? Hindi, una nakitira ako sa tito ko. Diyan din sa likod ng Lasal, sa Leveriza. And then doon ako nakitira, doon inalagaan nila ako doon. Tapos lumipat kami yung sister ko, kasi 1 year lang yung namin age gap ng sister ko. Nung nag-college na rin yung sister ko, kumuha na kami ng apartment. May kasama rin kaming pinsang ko rin. Dito rin sa Manila. So, pero malapit din diyan sa sa tito ko. Sa ano yun? Yung sa Leveriza? Sa Leveriza, So, 1 year pala kasama mo tito mo. Tapos after nun, ate mo. Ate mo ba? Hindi. Younger sister ko. Younger sister. Tapos yung pinsang ko. Simula noon, yun, pag may mga pinsan ako na luluwas din ng Manila, dito rin makikipagsapalaran, dito mag-aaral. Kasi iba pa rin yung quality ng Manila talaga. Siyempre, yung mga standards natin sa education, lahat, mga opportunities dito, siyempre. No offense. Iba pa rin, No diss. ano lang naman talaga, kumbaga, hindi naman sa minamalit yung mga universities sa iba pa rin yung naranasan ko yun yung discrimination sa pag-apply. Paano discrimination? Depende sa school? Oo, depende sa school, naranasan ko yun. Nag-apply ako sa BPI dati. Pagka-graduate ko ng financial accounting, nag-job hunting, di ba? Sa FEU. FEU. FEU graduate ako, job hunting. Maganda na may mga grades ko, etc. And then, job hunting, yung iba yung
huhulugan mo ng CV mo Mm. pag other school ka. Ganun? Oo, yung may box doon na for UP, Lasal, Ateneo, 3 lang. Ay, ganun? The rest doon, isang box. Ay, gano'n. Paano pa yung province? Kaya Iba pa rin, nga. ibang box Hindi, din? isa na lang, halo-halo na sila. Okay. Oo, iba. Ganun, kaya, pero ngayon, marami ng improvements sa Pero, ewan ko, pero nangyayari pa rin naman yan eh. Kasi, syempre, let's just be real, yung mga networks, etc., di ba? Hindi naman lagi yan sa maraming hindi nabibigyan ng opportunities dahil walang kakilala, walang backup, o walang connection. Totoo yan eh. So partly, parang naniniwala ka rin ba yung bukod sa skill ng student, maganda rin na opportunity yung school kasi doon mo mas makakamit ng like-minded people. Correct, correct. Networks. Correct. Totoo yun. Iba yung environment. Mahuhubog ka ng environment. Kaya kailangan mo ng exposure. Kung marami na yan eh. Nagpapakita kung saan ka mag-grow, saan mo mapapractice yung mga talents mo. Kasi lahat tayo may talents eh. Ano ba talent mo? Hindi ko alam. So, after mong gumraduate ng FEU, nag-work ka muna? Nag-work muna ako. Nag-call center ako. Tapos, marami na ako naging work eh. Parang... Mga ilang years ka nag-work bago mo? Siguro mga 5 years. Bago mag-law? Oo, mga 5 years or 7 years. Tapos, ano yung nagpa-decide sa'yo? Actually, ayoko na mag-law. Oo nga, no? Ayoko na mag-law. Kasi tagal mo na pala nag-work eh. Oo, dapat dapat sa isip mo. Hindi, kasi tamad ako mag-aral. Alam mo naman yun. Di ba, kapag classmates kasi kami nito eh. Tamad ako mag-aral. Sino mas tamad? Ako pinakatamad sa talaga mag-aral. Tamad siya mag-aral, pero pag the night before, kahit hanggang 11 p.m. yung aral. Ay, a.m. Oo. Diba? Ako, tamad ako mag-aral, pero yung God-given talent ko rin naman, hindi ko naman yung pag-analyze. Doon ako, analyze. Mga batas, gano'n? Basta pag sitwasyon, analyze ng batas, ganyan, kung paano mo i-apply, application, doon naman yung ko. Yun naman yung strength ko. Kasi sabi ko nga, may kanya-kanya tayong talents, God-given talents, mga gano'n. Bakit ka nga nag-law? Ayun, ayaw mo pala mag-aral. Hindi. Ganito kasi yan eh. Mo ako eh. Anong tawag dito? So, dapat, yung sister ko that time, nasa Singapore na. Sa Singapore na siya. Parang wala na akong direction sa buhay nun eh. Kasi gusto ko lang magkapera. Kung saan ako magkapera. Nasa call center ka nun? Resign na ako nun. Okay. Nag-resign na ako sa call center. PLDT ako eh. SPI PLDT. So, nag-resign ako. Kaya lang, pag-resign ko, sabi ng sister ko, Kuya, September yata ako nag-resign nun. Kuya, wag ka munang pumunta rito kasi ngayon, kulang pa yung mga vacants. Mga bakanteng kasi after ka na lang. Tsaka nagkakaroon ng problems yung mga selos yung mga locals sa Singapore sa mga Pinoy. Kasi magaling ang mga Pinoy. Trumabaho, masipag, tsaka magaling. Kaya maraming Pinoy doon na nag-excel sa Singapore. Kahit saan naman talaga. Nung oras na yun, parang alam mo, maraming reklamo tungkol sa Pinoy kasi may parang favored to si Pilipino, mas mataas yung sahod ni Filipino, mga ganyan. So, nare-reklamo. So, sabi ng sister ko, wag muna kasi mahirapan ka ngayon. Medyo naghigpit si Ministry of Manpower yata yung tawag nila dyan sa department nila. Pagkatapos na lang po yan ng Chinese New Year. Okay. So, bakante ako noon. Mga anong taon to? Taon ba yun? Mga 2012. 2012. Okay. Mga 2012. Kasi 2013 tayo na gano'n eh. Ng first year eh. Di ba? 2013. 2013. Mga May. Si Papa naman, retired police. Kaka-retire lang. So, medyo may budget pa. Ang gano'n. Sabi, ako noon, unemployed ako eh. Tsaka, how long ka unemployed nun? Months. Okay. Months. Wala akong lang. Dito lang din ako sa Manila nakatambay. Hindi na ako nag-a-apply kasi nga, anytime, pwede akong tawagin ni sister. Sa Singapore. Papuntang Singapore.
sayang ng effort, etc. kung ano. Kasi, basta ganun. Ang isip ko, kahit anong trabaho na lang. Kahit anong trabaho na lang, waiter, room attendant, or bellboy, mga ganun. Yun yung mga naiisip ko eh. Mga trabaho sa Singapore. Basta, makaipon lang talaga ako. Mga salesperson, mga ganun. Mga bandang November noon, 2012, nagdi-discuss kami ng something legal ni Logic, ni na Papa Mama. Sa McDo, Harrison, habang kumakain. Sabi ni Papa, sayang nono ng utak mo. Oo. Bakit di mo, wala ka namang ginagawa, mag-exam ka dyan sa mga law schools. Tapos likod nyo lang, Lasal. Wala naman talagang ginagawa. Sabi ko, sige, bigyan mo ako ng pera pang exam. Akong bahala, sabi ni Papa. Sige, tinatakot ko pa si Papa. Bakit tinatakot? Kasi wala naman ko alam, di naman ako nag-research, magkano ba yung... Ano course mo before? Financial accounting. Okay, magkano ba yung mga tawag dito? Entrance exam, yung Tuition. fee. Kung magkano yung bayad pag nag-exam, entrance exam fee sa mga school. Sabi ko, sige, mag-exam ako sa UP at Ateneo. Mga mahaling school, sa Lasal, mga ganun. Sige, akong bahala. Mag-exam ka lang. Sige na nga. Di, mag-inquire ka na. Di, napilitan lang mag-inquire. Internet. Ang pinakagusto ko talaga, Lasal. Malapit. Dream school ko talaga siya kasi, di ba, dyan ako Diyan ako tumira. Nakikita ko yung likod ng Lasal. Sabi ko, parang magandang Lasal. Tsaka pag dumadaan ako sa LRT, pag sumasakay ako, kitang-kita mo yung Lasal eh, di ba? Sabi ko, okay talaga itong Lasal na to eh. Tapos ang second choice ko talaga is UST. Nag-apply ka rin sa UST? Choice mo sa law school? Sa law school, UST ba? Meron ba yung meron din, pero hindi ko masyado bet yung FEU sa law school. Hindi ko kasi naririnig nagtatap, mga et cetera, mga ganyan. Yung Lasal, bago lang yun. Malay ko ba? Hindi ko nga alam Dream school niya. Dream school ko. Tsaka parang trip ko yung malapit lang. Ganun. Tatawid ka lang. Hindi ako tatawid. Tatagos ka. Tatagos lang ako. Di ba? So, sabi ko, pag-practicean ko tong mag-exam muna ako kasi tamad akong magbasa, di ba? Bumili ako ng yung LSAT something sa mga reviewer sa national. Ang bagal ko magbasa. Kasi wala akong practice eh. Bahala na. May LSAT pa ba yung time? Entrance exam lang ng Lasal. May ganun. Tapos, teka, inom lang ako. Anong tawag doon? Pero may Iba kasi LSAT para siyang yung para pwede ka uniform exam, di ba? Recording pa rin. So, LSAT, naabutan niyo ba yung LSAT? Di ba tinanggal yun? Hindi, iba yung law school admission test ng Lasal. Iba. Kaya nga, di ba? Hindi namin nabutan. Iba, hindi namin nabutan. Tapos, required ka mag-LSAT. Hindi require ng LEB yata. LEB. Tinanggal ng ng Supreme Court ba nagtanggal? Di, ayun na nga. Hindi ko rin natapos yung binili ko. Tapos nagkaroon kami ng kasi November, December, January. Ang nakuha kong schedule sa Lasal is March. Yung pa yung nauna. Yung gusto ko nga sana mangyari, parang may pa-warm up ako sa ibang school. So, ang nauna pa, ang ilalas ko sana is Lasal para medyo may warm up na ako. Or may practice. Kasi syempre, mati-tension ka rin dun eh. So, kaya lang, nangyari, ang last na batch na para mag-exam nun is yung Lasal. Nauna. Sunod, Beda. Sunod, Arellano. In-examan ko na lang. Yun na lang yung na-examan ko. Yung tatlong school na yun. Hindi na ako nagka-time mag-apply or mag-research or pa sa ibang schools. Beda? Ang sabi ko, Lasal, San Beda, Arellano. Oo. Puro malapit So, halos sabi siguro kayo, di ba nag-Beda ka rin? Nag-exam din ako sa Beda, Menjola. Pero mga nila yun, Beda, Menjola kasi parang monthly may exam sila eh. Ay, wala akong alam sa mga kung paano eh. Wala akong alam basta... So, parang nagkabiruan lang kayo ng tatay mo. Ganun. Nagkadiran lang. Dare. Started with the dare. Ganun lang. Ganun lang. Masasagot ka niya. Hindi, ang isip ko nga nun, kasi wala na, yung high school ako, gusto ko maging PBA player. Yun na yun eh. It's either mag-PBA player ako or mag-lawyer. Kasi magaling daw ako mag-argue.
even nung bata pa ako hanggang mag-high school, yun yung nakikita nila sa akin para mag-lawyer. Tapos magaling ka rin mag-basketball. Yun din, ako yung sa amin naman sa batch namin sa high school. Kaya lang, nadali ako ng mga injuries. Oo. Pag magta-try out ako sa FEU, before try out, either magkakaroon ako ng injury or magkakasakit ako. Tsaka mga major injuries, yung dislocated shoulder, may pinch nerve ako sa lower back ko, mga ganong injuries. Matitindi talaga. Tapos matapilo ka ng matindi. Parang ayaw ka talaga paglaruin. Ewan ko nga siguro parang ganon. So parang, since tamad ako mag-aral, yun nga yung pinili ko. Nilet go ko yung paglo-lawyer. Tapos yung naisip ko rin kasi, para yumamang, yung perception ko dati, para yumamang sa paglo-lawyer, magaling ka magsinungaling. Ayoko nang magsinungaling, maglalay ka lagi para maging panalo mo yung kaso, ganoon. Yun yung yun yung perception ko dati. Yun yung di ba? Yun yung pag lawyer ka daw, liar ka. Ganon yung perception ng public. So nung laging ako na-injured, wala na ako kahit anong trabaho na lang. Kaya lang sa kahit na anong trabaho, nag-excel man ako, madali ako mabore. Parang alam mo yun, yung sabi nilang, like, nung nag-Accenture ako, mahirap daw na account. Pero within 3 months, nag-excel na ako. Wow. Oo. Tapos, alam mo yun, nagpa-process ako ng something sa computer. Nakikinig lang ako ng music. Kasi parang, hindi naman minamani ko talaga siya. Tapos, gano'ng katagal ka sa isang workplace usually? 9 months lang ako dun 9 Kasi months. nagkasakit ako. Night shift ka kasi dun Straight night shift. So, nag-resign din ako doon. Yun yung first job ko na matagal. 9 months. 9 months. Ganun. 5 years na yun. Oo, ang dami. Kaya pangit ng resume ko. Kung yung mga ganun, pangit talaga. Pero, experience-wise, marami ka experience. Yung pala, yun nga, nung pag di nag-exam na ako, puyat na puyat ako, hindi ako makatulog. Ano oras exam? Umaga? 8. 8 a.m. 8:30. Night person ka na nun? Oo. Mga alas 4 yata, gising pa ako. Mga ganun. Basta 3 oras lang yung yung tulog. Pagdating ko sa Lasal, hinanap ko pa yung building. Nakalimutan ko kung saan yun. Computer din ba yun sa'yo? Computer. Tapos, hindi ko exam. na malayan. 4 parts yun Hindi ko na malayan. May countdown yun Tapos namamatay na lang, di ba, yung may countdown yun Computer yung entrance time pressure. exam Tapos, parang diba, ganyan, may ganyan. Di ba, ang tagal ko magbasa? Siguro sa first part, half lang yun ang sagutan ko. Nagulat ako. Nung lumabas sa exam, napauwi pa. Sabi ko, uy! Nagulat ako. Lingo lang sa akin. Lingo lang sa akin mga sabay ko. Dahil pala may react video ka. Napaya pa ako. Tapos, next. Move on. Bahala na. Tinetesting ko lang naman to Yun yung isip ko Sabi ko pala kay Papa noon, tsaka kay Mama, kung maglo-law school, kung makakapasa ako sa kahit na anong law school, ibig sabihin, destined ako maging lawyer. Naniniwala kasi ako sa destiny. So, nag-exam ako. Yung second part, ganun naman. Siguro, out of 30 questions, 17 lang. Namatay na naman. Sabi ko, babagsak ako dito. Hindi ka na nagulat nun. Hindi na ako nagulat. Hindi na ako naman, yung third part, ang ginawa ko, last 2 minutes, tsatsambahan ko na. Hindi ko na babasahin. Sinagutan mo na lang siguro naka 13 ako na nabasa ko. Yung the rest, 1 to 30, sinagutan ko ng bahala na, ABC. Ganun na lang. MCQ yun di ba? Oo. Yung fourth part, yun, nasagutan ko na maayos. Essay naman yun. Yun naman yun. So sa essay ka pala magaling? Sa reasoning kasi. Reasoning. Ganon. So, pag uwi ko, sabi ni Mama, kumusta ang exam no? 50-50. Bakit 50-50? 50% lang yata yung nasagutan ko. Tapos, ayun na nga. April, first week yata ng April, San Beda naman. Nag-exam. Sabi ko, madali, parang papasa na ako San Beda. Mas madali. Oo. Tsaka written pa nun di ba?
Ganon. Papel eh. Papel, San Beda. Arellano, mas nadalian ako sa Arellano. Ano yung computer o? Papel pa din. Papel din. Tapos, ang maganda doon sa Arellano, sabi niya dito, sabi ni Dean noon, nakalimutan ko yung pangalan ng Dean. Kasi after exam namin parang ang message niya, parang ganito, not exactly kung paano ko sasabihin, pero yung message niya, kaya kayo nandito para mag-aral, para mahasa yung utak nyo. Hindi namin kayo ine-expect na matalas na, parang gano'n, matalas na agad yung utak nyo. Parang alam mo yun, yung parang inspiring yung message niya. Kaya siguro, hindi ganun kahirap yung exams nila. Kasi parang may room for improvement. Yes, yun yung paniniwalaan din. Ang galing nga eh. Sabi ko, okay naman. Ganun. Ang galing niya, ang galing. So, nag-Singapore kami, bakasyon doon. After a week, nakatanggap ako ng message from Lasal. Na email, ganun. Email. Pasado daw. Wow. Kaya so, lang, destiny. Kaya lang, ganito, may challenge. Challenge ulit. 3 weeks kasi kami doon eh. Kararating lang namin halos. Sa Singapore mo nalaman na pasado ka sa Lasal? Yes. Okay. Parang after email yata, may 3 days ako na may final interview. May interview pala So, yan. may interview yun eh. So, panel pa nga yun, di ba? Or dalawa yung nag-interview? Hindi. Mga 3 to 4 yata yung in-interview lahat. Na isang nag-interview si Vice Dean, Joy. Vice Dean. Oo. So, reverse panel, parang naalala ko na 4 kayo, tapos isang interview. Nag-request ako noon kung pwede iusog kasi nasa Singapore. Sabi ko March 8 pa ako darating. Sabi na si Sir Rich, yung nag-message sa akin, sige, pwede naman basta as soon as dumating ka dito, mag-email ka or tumawag ka. So, dumating din after that, a week after, dumating din yung result ni San Beda, pasado din. So, sabi ko, interview na rin. Yun, papasok din sa pagdating namin, sigurado may interview, final interview. Tapos, si Arellano, pasado na, as in talaga enrollment na. Walang interview sa... So, ayun na, nung nasabi ko na talagang destined ako maging lawyer. Kaya nung interview kami sa Lasal, yung kasabayan ko, si Denise Giao. Denise. Shout out, Denise. Hello, hi. Hi. Ewan ko kung naalala niya, ang galing mag-English. Ay, magaling mag-English. Englishera yun, tinista eh. Mo, apat silang interview. Kasabay niya 4. So, for applicants, 1 interviewer. Gano'n. Tapos parang mas, interview. Straight English si Denise eh. Ang galing. Tapos kung ano-anong sinasabi niya, alam yung kung ano yung mga laws, kung anong nangyari sa laws. Ako walang kalaman. Basta napasubo lang ako. No, di ba ganun? So, tinanong ako ni Dean, ni Vice Dean, why do you want to be a lawyer? Sabi ko, sinabi mo destiny? Destiny lang talaga. I believe it's my destiny. Sabi ko, I'm destined to be a lawyer. At napatawa na lang siya. Ganon. Ikaw, anong tanong sa'yo? Naalala mo? Actually, hindi ko na maalala eh. Oo. Kaya nga. Tapos ayun. Hindi ko rin naalala. Ganyan din nangyari sa akin. Pero sinong nag-interview sa'yo? Si si Vice Dean din. Vice Dean Joy. Siya yung nag-interview nun eh. Pero at that time, dalawa sila. Si Attorney Aguirre yung isa. Okay. Dalawa sila nag-interview. Two, pero group din. Yan. Pero hindi ko na maalala yung specifics. Mas magaling yung memory mo. Hindi ganyang tanong na, why do you want to be a lawyer? Tinanong din eh, pero hindi ko maalala sa one of many questions. Yung isa pa sa mga naalala ko, bakit daw Lasal? Why Lasal? Sabi ko. Destiny ulit. Hindi ko alam. Hindi ko na alam. Sabi ko malapit lang. Ganun talaga. Sabi ko malapit lang. Hindi ko nga alam kung may magkano yung tuition ng Lasal. Alam ko kasi sa Lasal, mataas lagi yung tuition eh. So, nag-apply ka lang? So, nag-apply lang talaga ako. So, after that, pumasa sa kanila yung sagot mo na gano'n. Tapos, may shoutout ulit tayo. Sino shoutout? Bayad na agad. Yung first, accounting, gano'n? EAF? Magbabayad ka kagad dun sa, reservation fee? Reservation, parang 5K, gano'n? 5K, tama, 5K. After that, yung orientation natin. Ito, 1 week yun, di ba? 1 week. Ito pre, pagpunta namin orientation dun sa
Wait lang, nakuha ka na, Chilin. Pasok na agad, biglaan niya. So okay na yung mabilis eh. Ang bilis. After interview kasi isipin mo, days. 1 week lang yata or 10 or 2 weeks, start na ng class kasi and mga 3rd week of May yung nag-start yata. So after interview, parang 1 week lang, okay. Alam mo na kung tanggap ka or hindi. Tapos orientation na. Actually, parang 2 days, 3 days, naka-email na. Magbayad ka rin ng ganito. Tapos? Yun yung sa orientation. Orientation. Yung matindi doon, maalala ko si Justin Sukgang. Justin. Hello. Justin. Gagawin ko reel. Si Justin, naalala ko siya. Upper batch na. Magaling yun, talaga isa sa mga idol namin yun. Idol namin yun sa law school. Nagmaster yun sa Michigan. Senior, isa siya sa mga seniors namin. Then pinakita, parang pinapakita niya ang buhay law school, mga ganyan. Pinakita niya dun sa presentation niya, yung binasa niya sa isang sem. Yung parang ang taas. Pinicturean niya, full text tapos printed. Lahat ng mga printed books, etc. Napaganon ako sa upuan, Sabi ko, kaya ko ba ito? Sa talang buhay ko, parang yung pinakamalaki kong Bible, halos maubos ko, pero hindi ko pa nauubos, yun pa lang. Kasi hindi nga ako mahilig magbasa. Yung pa lang yung sabi ko, kaya to. Bahala na. Sabi ko, so, minindset ko na sarili ko, mapapahiya ako. Yung mga nababalitaan ko, nababato ng, kung ano man, ang hawak na, mapapahiya ka, mapapalabas ka. Minindset ko na sarili ko. So, ikaw ba, nag-mindset ka rin ng gano'n? Minindset ko na sarili. Anong mindset mo? Anong gano'n ka? Di ba, classmate mo naman ako since grade school, sanay na ako sa embarrassing moments. So, parang equipped ka na. Parang just a regular Tuesday lang sa akin ng embarrassing moments. Ako kasi hindi, ganoon. Kasi from elementary or talagang parang honor student na ako. Tsaka varsity. Mga gano'n. Grabe, honor ka na, tapos varsity ka pa. Gano'n. Tapos, president din ako ng school namin, high school. Mga gano'n. So, hindi ako sanay sa mga gano'n. So, minindset ko lang tayo sa sarili ko. Hindi ka sanay sa embarrassing moments. Pero alam mo yun, parang mo lang. Kasi kung hindi ka sanay doon, tapos mabibigla ka, talagang baka mag-quit ka agad. Kasi, di ba, kung ipapairal mo yung pride mo, yung ego mo, dapat mawala yun. So, ayun na, start na, tuloy-tuloy na, hanggang sa nagkakakilala na kami. Magka-black ba kayo? Blackmates kami. Blackmates kayo, okay. Nung May 9. Si Carl. Si Carl top 1 namin yun eh. Talino pala ni Carl. Valedictorian namin yun si Carl. Pero naalala ko nung si Ralph, first day ka rin ba nag-recit? Oo, ako yung first day din. Ako yung una natawag sa amin. Hindi. Satcon. Hindi. Natawag pa ako ni attorney, sino yun? Anong subject? Yung isa sa mga nag-talk sa Hefron. During orientation. Kasi may practice recit may practice recit. Practice recit, orientation pala. Isipin mo, buong first year, pre. Sa auditorium yun. Nanginginig ako, nagre-recite ako. Hindi, malay ko ba doon? Tungkol doon sa assignment na isang case kung paano mo... May pina-assignment na. orientation. Paano mo 1 week kasi yun orientation. Paano ka magre-recite? Parang preview. Gano'n. Okay naman siya, okay naman. Pero, ayun. Pero nabasa mo yung nabasa ko naman yung assignment. Kaya nakapag-recite naman ako ng maayos-ayos noon. Wala lang. Ayun yun. Tapos yun, ikaw yung unang nag-recite noon, first day kay StatCon. Sa block namin, ako yung first ever nag-recite. Alala ko yun. StatCon. Doon siya sumikat. Kasi embarrassing moment agad eh. So hindi siya embarrassing eh. Parang parang siya, parang alam mo, nakakatuwa. Kasi di ba sabi ko sa iyo, pag hindi ko alam. Ano yung tanong sa iyo nung first mo? Yung tanong sa akin yung about statutory construction. Pero yung tumatak sa akin, sino daw nag-i-interpret ng laws? Sabi ko yung judiciary judges gano'n. Saan daw nila ini-interpret? Hindi ko masagot. So, parang trick question kasi. Sabi ko, anywhere, sir. Anywhere. Talaga? So, you mean to say,
Sa restaurant, pwede. Yes, sir, pwede. Sa Shakey's, Hindi ganun. Ano pa? Yung ano doon, ano pa? Paano ka lang, parang opinion ng judge. Oo, di ba? Sabi mo, sabi niya, if you have a friend who is a judge, sabi niya. So, you can ask him. Kung hindi naman siya. Sabi niya, ganon. So, do you mean to say, you can ask, paano mo gagawin? You can ask him anywhere. Doon ka lang anywhere. Tapos, you mean to say, sa restaurant, yeah, kahit sa Shakey's. Nag-plug pa procedure. Hindi ko alam, pa-file ka ng certiorari or something, declaratory release. Siyempre, sa court, di ba? Sa court. Pero siguro, trick question ka ba talaga niya? O court yung sagot? Parang in a way, trick question. Kasi, nasagot ko naman na judiciary nag-interpret eh. Yung anywhere lang talaga yun. So, mali yung anywhere? Sa court. Kasi nag-decide sila eh, di ba? Doon dapat yung opinion ng judiciary. Kasi that time, na-imagine ko, parang ganito lang, nagkukwentuhan. Parang nagkukwentuhan lang. Ang tagal niyang nakatayo. Natuwa sa kanya yung prof namin. Kilala mo pa? Si Attorney Funa. Anywhere. Kaya sanay na ako sa mga ang daming natuwa sa kanya. Hindi ako sumusuko kasi pag yung hindi ako I don't know sir, ganun. Mag-invento ako ng sagot. Hanggang paupuin ka lang, ganun. Kasi pagtatanggol mo sarili mo, lawyer ka nga. Yung una mong pagtatanggol, sarili mo. So, pinahaba mo yung usapan, no? Anyway, kung sabi mong court, tapos ka na, ganun. Hindi, may follow-up questions. May follow-up question pa. Mas mahirap, no? So, kung sabi mong court, mas mahirap pala. Kasi tatanong pa siguro objective pa, anong mga petition or anong ipa-file ko, di ba? Buti na lang sinabi mo anywhere. Pero may book siya eh. Yun nga lang, di ko talaga mag-grasp dati yung procedure. Kasi first day, first class. Pero may binasa ka na about that? Yung book. Pero dun lang din nakasulat. Wala pa naman kasi, wala akong background at all. Yun yung difference ko. At yung pa nabasa yung book na yun? Nabasa ko. Pinabasa naman sa amin. Pinabasa. Wala. Kasi maganda pag law student, may background ka na, yung mga nag-excel na law student, di ba? Usually, mga ganun. Yung may picture. Kaya maganda nga yung... What do you mean may background? Alam mo, government employee ka. Alam mo kung paano nag-work yung government. Okay. Whereas pag blank slate ka, ano ba yung... Or expose ka kung paano yung work talaga ng lawyer. Bawa, nagtrabaho ka na as paralegal. Yun, or secretary. Gets. So pag alam mong may mga pina-file sa court, dati kasi yung talagang picture ko lang yung nasa TV, yung mag-argue, 'di ba? May dalang maleta, doon magsasalita. So Western pa, no, sa America. Ayan, kung ano yung napapanood American media pa. Ayun, ganoon. Pero most of the work pa lang lawyer, nagsusulat. Hindi ko alam kung ano yung mga sinusulat. Yun. Yun. Iba na ngayon eh. Dahil doon. Dahil sa amendments. Kasi di ba dati sa court talaga sila nagbabakbakan. Yung mga judicial affidavit, di ba? Nila. Mas maraming bakbakan sa papel. Sa papel. Ngayon sa papel, mas maraming bakbakan. Documented na bakbakan. Kaya, ayun. So, ano nangyari after nun? Tuloy-tuloy na. Anong mga core memory mo sa atin nung law student tayo? Ano ba? Pumapasok. Ewan ko sa ikaw kasi lagi kang ready. Pumapasok kami ni Alvin. Pakuntian kami ng nabasang case. Yun ang flex niya. Yung flex yun. Pakuntian kami ng nabasang case. Pero lamang pa rin si Alvin sa akin. Masipag na tao yung kahit may trabaho. Tapos sasagot niya yung mga recit. Tapos, magkakaklase kasi kami noon. Nag-iba-iba na tayo noon nung iba. Kami na tatlo, si Lem, ako, si Alvin. Nag-ampil kami. Property on second year. Property at nego yun eh. Magkasunod. Ano yung ampil? Yung prof. Attorney ampil. Nag-ampil kami. Kilalang kasi yun eh. Parang strict talaga siya. Si attorney ampil. Tapos 20 cases lagi siya or 21, mga ganun. Per class? Per class. Per session. Ano yun? Paano babasahin lahat yun? Yun yung problema mo. Pero ilang class sa isang week?
Dalawa, ganun. Tapos yung subjects namin sa kanya dalawa. So parang magkasunod pa. Kasi yung break time lang talaga is parang 15 minutes or 30 minutes. Yung usual na nababasa ko, pinaka marami na 5 books. 5 cases. 5 cases. Tapos si Lem, alam na yung nangyayari sa amin. Nagbabasa naman ako, mabagal lang talaga ako magbasa. Sa gabi si Lem, lagi may dala yung digest para sa amin ni Alvin. So, ulit yung digest, explain mo sa akin. Basta summary. Summary lang yan. Sa kanila mo, explain. Yun nga, summary ng cases. Summary ng, summary ng case. Pinapagawa kayo na ng digest? Nasa sayo yun kung gagawa ka. Nasa sayo Pero ba may hindi siya requirement or what? Hindi, may isa kaming subject, yung consti, kay Attorney Hamon. Yun yung required. Required gumawa ka ng digest. Okay. Naalala mo yun? May mga sa notebook, kasama ng final output namin, meron kami notebook na may mga digest notebook. Pero ngayong na kayo, mga attorney na kayo, gumagawa pa kayo ng digest? Hindi na. Nung law school lang yun. So, kasi yung tinuturo naman sa digest yung makapag-issue spotting ka yung malaman mo yung main issue ng case. So parang overview talaga, ganun. Paano ina-apply yung jurisprudence dun sa yung law dun sa sa case, sa facts. I see. Yun Bawa ganito yung law. Paano yun in-apply dito sa nangyari sa kanya? Pero may may breakdown moment ka rin. Paano break? Kasi si Lance nag-breakdown daw siya sa... Yun yung tumatak kay AJ. Sa akin yung breakdown moment ko, yung nasa 4th year na tayo nun Tapos, iba kasi yung labor rev ni Ralph hindi ka classmate doon? Yung labor rev ko yung babae, yung walang notes. Sino nga yun? Basta hindi ko lang announce dito. Si Attorney Toot! Pero, yan, talagang grabe yun. Walang notes breakdown naman na yung lang, ayoko na wag ganyan. Tapos doon sa, wala naman ako doon. Malinis yung CR sa Lasal kaya maganda sa Rufino campus. So, wala siyang ganun. Wala akong ganun. Although nag-failed ako sa tax. Failed sa exam sa finals, napabayaan mismong course? Yung subject. Sa subject? nirepeat ko. Tax 1 yata, tax 2. Ikaw, may bagsak ka ba? Meron. Meron din. Corp tsaka labor. Normal lang pala. Normal lang yan. Pero yung... Si Carl malamang walang bagsak. Walang bagsak si Carl. Mataas grades nun Lupit mo, Attorney Carl. Idol yun, idol. Pag pumasok yun, talagang basang-basa na lahat. So anong feeling mo nung nandun ka rin ba sa Supreme Court nung bar exam result? Hindi, wala. Ibang batch kami Ibang batch ba kayo? Okay. Wala. So, anong feeling na lang nung nalaman mong pasado ka na? Dito lang to, another chapter. Nasaan ka nun? Nasa bahay. Sa bahay. Tapos nagabang ka sa computer or what? Cellphone? Natutulog ako Hindi mo yan naabangan? Parang ganun. Kasi syempre... Night person to Hindi, tsaka, tawag dito? Parang kabado ka syempre. Alam mong lalabas na yung result Pero tinulog mo na lang. Parang ganun. Pero mababaw tulog ako. Ganun. Mabilis matulog. Hindi naman mabilis. Ano bang mababaw? Umaga na parang madaling gisingin parang gising, okay. Hindi ka naman ganun katulog. Akala ko mababaw. Parang alam mo yun, parang gising yung diwa pero tulog yung katawan. Ganun yun. Tapos nung sabi ni yung nagbalita sa akin, yung pinsan ni Sam si Attorney Pinky. Yung binalita sa kanya. Yung office mate ni Lem dati. Binalita kay Sam yata tapos sinabi sa akin. Si parang Sam yung partner. Kasi may mga kayo, di ba? Parang may backdoor information kayo nalalaman, di ba, kung pasado. Ikaw, di ba, dati? Hindi naman backdoor, pero before i-announce sa net, merong mga rumors lang. Na rumors PDF, pa lang. Hindi, lumalabas. Nagli-leak yung PDF. Nagli-leak? May leak din. Hindi ko lang alam. Parang album minsan ganun Pero ano naman yun, like 30 minutes before lang, 20 minutes kasi before. diba tayo, nung
kasi sinamahan namin to nung ano yun? Bar Result. Bar Result. Nasa Supreme Court ka, diba? Nasa Rob Ermita kami nun. Tapos, parang alam na agad nila. Diba? Tumawag sa akin kumakain kami nun sa Jerry's Grill Bar. Basta sa fourth floor sa Rob. Diba, usually kasi, yung sa Supreme Court, nagpa-flash yun gumagalaw. Pero, mas maagang lumalabas sa net, mga 15 to 20 minutes nga. Yung PDF, si Rai, yung bar buddy ko, nakita na, siya yung unang tumawag sa akin naalala ko, si Rai. Saan na kaya sila ngayon? Hindi ko alam. Lawyer na rin yun si Rai. Attorney Rai. Halos lahat naman ng natin, friends natin. Parang siguro lahat, friends, ng friends, lawyers na. Lahat na. So, ibig sabihin yung mga pupunta doon sa bar result sa Supreme Court, halos lahat doon, alam na nila, no? Hindi pa natin alam nun di ba? Alam mo na. Ha? Alam mo na nun. Hindi ko pa alam na pasado ako, di ba mag-aabang lang tayo sa Robinson, Manila. Oo. Pero hindi ko pa alam na lawyer ako nun. Hindi ko pa alam, pero parang may leak na. Parang may leak ka na nun. Wala din. Wala ba? So, lumabas lang nung kumakain tayo sa Jerry's Grill. Yun nga sabi ko, yung kumakain tayo sa Jerry's Grill. Doon lang, Oo, doon lang. Tapos pumunta tayo sa Supreme Court. Diba? Nung sa Supreme Court, alam na. Alam na. Yung nga sabi ko, yung mga pupunta doon, alam na nila na pumasa sila. It's just a matter of gusto nyo makita yung name nila. Talaga, ganun yun. Oo nga, no? Wala akong kilalang bagsak na nandun. Wala kilalang bagsak sa... Nandun sa Supreme Court, May mga nakikita ko sa news, parang may ganun din yung mga old school, like yung doon talaga nag-aabang sa sa Supreme Court. Matatapang lang, ganun. Wala. Nakaharapin yung resulta. Meron hindi kasi hindi ka naman maglulok kung hindi ka matapang Ay, sa bagay. 4 years kang ganun nga, araw-araw halos napapahiya. Hindi ka mag-survive sa loob pag balat sibuyas ka, or ganun. Kung hindi ka matapang. Parang mahirapan ka. Siguro mag-survive ka pero sobrang hirap. Oo. So, kumusta ang law practice ngayon? Ano ka ngayon, di ba? Solo practitioner ba? Parang freelance, mga ganun. Freelance. May mga clients akong solo, tapos may affiliates din ako law firms. Parang partner pero ka nila. May partner, parang ganun. De facto partner. Kasi nagpa-partner na nga sana kami noon ni attorney. Kaya lang, hindi ko makommit yung full-time ko mas priority ko yung pagiging daddy ko. Pagiging sa pamilya muna. Bago na lang yung pagiging lawyer ko. So, ibig sabihin yan, hindi ka na mag-Singapore? Hindi. Para mag-OFW. Hindi. Dalawa na. Hirap na. The ship has sailed. 12 years ago. Pero siguro gusto ko mag-business. Magbi-business ako dito. Ano klaseng business ang matanong lang namin. Tinitingnan ko pa kasi honestly, kaming mga lawyers, hindi naman araw-araw kasi may new clients. Oo nga. Or monthly may new clients. Pero yung bulk lang talaga ng income ng lawyers, kung litigation lawyer ka, sa acceptance fee. Yun lang naman, di ba? And then, sa success fee. Okay. Doon yung malakihan. The rest, parang minimal na yun. Pang ano na lang yun, pang operation cost mo na lang yun, or pang daily living mo na lang yun, yung mga appearance mo, mga pleading fees, hindi naman lagi ka nagkaka-pleading fees. Di ba? Tapos, usual naman sa Filipinos, and then yung mga discounts or minsan understandable naman yung mga nahirapan ding ng budget nila for legal fees, makikiusap sa'yo na parang installment, aside from the discount. Syempre okay naman yun. Pero kasi siyempre, basis ko rin ng knowledge ko sa law, sa mga lawyer, yung mga media Kasi yung sa Better Call Saul, di ba? Pupunta siya ng mga courtrooms, di ba? Anong tawag sa ganun? Parang nag-ano siya nagka-counsel de officio siya, gano'n. Ginagawa mo ba yun, gano'n? Hindi. Hindi bawal yun sa Pinas kasi bawal ba sa Pinas yun? Parang ambulance chasing. Yung nakatambay sa nakatambay doon, nag-aabang ng bawal yung parang nangahunting ka ng clients. Ganun. Bawal pala yun dito. masuspend ka, ka pa, disbar ka pa dyan. Iba kasi yung legal ethics sa US Sa US nga pwede mong i-advertise. Dito Dito bawal
Oo nga. Mhm. So baka gusto mo advertise dito yung ano. Alam niyo na. Yung sa Pilas, mga indirect lang. Indirect referrals. Uh, Actually, halos lahat referrals. Mga referrals. Parang Parang kasi word of mouth. Yun ang yun ang network. Kanya, kilala pag-advertise ganito, ng ganyan. mga lawyers. meron kasing legal ethics case nga, yung clear lang na advertise nga, bawal din. Yung clear lang na pwedeng gawin is card. Promotion na lang. Hindi nga rin pwede promotion pwede. di ba? Kasi yung practice of law daw, it's a profession and not a business. Tsaka iba pa, parang medyo ano pa siya sa ano eh. Iba pa Higher than a noble profession. Noble, may pagkawag ganun pa eh. So, may pa ganun eh. may pag ganun. So, calling card ang pwede nyong pang May quote-unquote promotion. Calling card lang. Calling card Calling lang. card. Saka Para ma-refer ganun. Tapos ngayon, meron ng, hindi ko pa naaaral thoroughly, meron pang Pero legal ethics sa social media, di ba? Kasi bagong... Bawal din. di ko pa na ano yan eh. Pero kasi hindi naman ako nag-promote sa social media ng alam mo yun, masigasig ko kung mag-ano ka man, di ba? So, ano yung mangyayari? Madi-disbar ba? Ganun? Depende. Hindi naman siguro kasi ano na yun, ultimate penalty na yun sa mga lawyers, mga disbarment. Reprimand. Or stern warnings. Papagalitan ka lang or pagsasabihan. Ano yung grounds for disbarment ba? Ay, matitindi na yun. Mga fraudulent transactions na yun. Mga ganun. Gross immorality. Yun. Gross immorality. Si ano, no? Si ganun. Si gadun. Ayun, yun, example. Pag napaka, parang hindi ka naman ganun, kahit nga, ordinary, hindi naman, ordinary yung tao naman, yung parang hindi lawyer. Tapos makita mo ganun yung ugali. Syempre, iba, di ba? Iba din, oo. Iba, parang pang noble na lawyer. Paano mo mapapanindigan yung pagiging noble yung noble profession mo kung ganun yung pagtatrato mo sa mga tao. Kahit magkaiba kayo ng panig o paniniwala, hindi naman dapat ganun. Di ba, na mumurahin mo. Di ba? Yun yung sample talaga. Anong usual na mga hawak mong cases? Kahit ano naman. General naman. From may annulment din, may criminal cases, may civil cases, may mga land cases, mga ganun. Okay. Kahit ano lang, tira kung ano yung ano. Ano yung pinakamahirap mong case so far na handle? Kahit hindi specifics, yung nature. Crime yung mahirap. Crime. Sa side ng defense or defense. So ikaw yung criminal lawyer may ano kasi, ayoko kasing sabihin kong anong case, pero napag-usapan natin to kanina. Kasi baka gamitin ng mga bulaang victims. Bulaang victims. Ayoko kasi madaling i-allege, mahirap lusutan. May certain crimes. Yun yung pinakamahirap na case na may case akong ganon na hinawakan. Yun yung pinakamahirap. May mga sensational case ganon. Parang ganon yun. So, defense ako doon. So, anong mas nakaka-stress, law school o law practice? Ay, good question yan. Nakaka-stress. Ikaw rin, tanongin kita after. Sagutin mo yung I think, tanong after. Yung law practice. Law practice. Kasi sa law school, babagsak ka lang eh. Yun yung worst case na pwede. Babagsak ka lang. At may chance ka pa mag-retake. Yes. Tsaka, sarili mo lang yung karga mo. Sa bagay, tama. Sa law practice, buhay ng iba ang nakataya. May bigat na siya. Liberty, pinaghirapan nilang properties, mga ganun yung nakataya eh. Or buhay nila. Life, liberty, and property. Yun yung life, liberty, hinawakan mo property. So, ang hirap magkamali pag diyan ka. No room for error. Dapat, pero tao lang din eh. Magkakamali kaya hindi mo mape-perfect yan. Kaya practice yung tawag yun siguro. Kaya law practice. Law practice. Ganon din sa medicine, di ba? Oo nga naman. Pag sa med,
med school, bumagsak ka, titake ka lang ulit. Yung gano'n, kung Pero pag doktor ka na, kung namatay yung ano mo. tanggalin ka sa, kasi may, like sa Lasal, di ba? May ilang strike doon. Hindi ko na alam ngayon pero 2 strike. Nagkaroon atan point, 2 strike rule. Parang mga gano'n, 2 bagsak ka sa isang subject. Oo. Or tapos hanggang max mo na yata yun. Pag makadalawang bagsak ang subject, tatanggalin ka na. kick out ka na. Kick out ka na, gano'n. Pwede ka naman lumipat. Oo, tama. Maano Yun ka yung lang. worst case siguro. Pero sarili mo yun. Hmm. Pero totoo yun. Sa law school, kailangan mo ma-discarte din. Hindi lang puro utang. Oo. Di ba? Ikaw, anong sagot mo? Ang ganda na, diskarte kasi sa law school, diskarte and education di ba? Diskarte. Matututunan mo. Ako yung sa akin din, law practice. Kasi pag law student ka, babagsak ka nga lang tsaka parang mas masaya mas chill yung buhay nun Yung schedule mo nun, especially pag full-time student, aral lang talaga 'di ba? Aral or socializing with friends. Pag lawyer ka na, ang daming at stake pag nagpa-practice ka. Pwede ka nga ring mabaril 'di ba? Kung Kaya nga. So, hindi ka pa nag-breakdown habang lawyer ka na. And yun nga magaling sa life. Hindi pa ako nag-breakdown kasi 'di ba yung it gets harder, life gets harder, pero you become better. Kumbaga mas kaya mo nang tougher, i-control. Mas kaya mo nang kontrolin yung ano mo. Parang matatawa ka ng, sobrang worried ko before sa gantong problem. May mas malaking problem. Ngayon mas malaki problem ko, I'm not that worried. Parang ganun. Ayos Tsaka kahit mature. Yun, nasanay din kami yung parang mapaya ka sa court siguro, ganon. May moments ka ng ganon. Minsan may mga ganon. Ikaw. Inevitable yun Inevitable yun. Pero may man nang-judge ba ganon? O yung judge yung nang-judge? May times yung judge. Pero hindi naman ganon na pahiya talaga ganon. Kasi may mga panyeros tayo minsan na, oy, Ralph, or pwede ka bang attendan mo muna to, ganito ganyan, tapos ganito gawin mo, paraset ka kasi hindi ako pwede, hindi ko naman alam yung case. Hindi mo na yung case, tapos ayaw pumayag ng judge. Na hindi mo naman alam yung facts, ganyan, etc. Sabi sa akin one time, you read the case. Andyan, basahin mo ngayon. You have time. Nagamit natin yung until days natin, yung nagbabasa ka ng kung anong nangyari doon bago ka mag-cross. So nag-cross ka nang wala sa oras? Wala, napaka-cross ako. Sabi ko, patay ako nito. Ano yung cross for trial. Buti na lang maganda na may na-imagine mong trial ganun. Yun yung cross. Cross examination. Pagka-cross. Na-quit naman yung tao. Kasi buhay nga yun. Kaya ayoko mahirap magkamali, di ba? Hindi mo alam yung case tapos bigla kang magko-cross. Defense ka nun? Defense, di ba? Kung nagkamali ka, malaki chance makulong yung tao. Oo, syempre, di ba? Na-quit naman. Balitaan ko na-quit. I think. Thank God. Okay. Kawawa naman during that time, buntis siya yung asawa. Oo. Big deal yun. Nasama lang naman siya. Hindi naman siya yung culprit talaga. Kaya, hindi yung kesyo nakaperwisyo yung tao. Pero pag nalaman mo kung paano siya na sangkot, na involved, intindihan mo bakit pinagtatanggol ng ibang lawyers or bakit pinagtatanggol yan ng mga lawyers. Yan. Kasi sa criminal laws natin may mga elements of crime. Ganon. Tapos kung wala doon yung isa, kung wala ba 1 2 3 4 1 2 3 4 yung elements. Kung wala doon yung number 4, acquitted dapat siya. Ganun pala. O baka nagawa niya yung tatlo, pero yung number 4 hindi niya frustrated lang. Depende kung ano. Depende. Buti mo ako tinuturuan ng gano'n, ha? Hindi mo naman ako tinatanong. Nabagay yung Hindi yan. Kaya tayo nag-podcast nga Wala nga naman nakahiga tayo dito, tapos bigla mo sasabihin, alam mo ba pag... Kaya hindi mo naman kailangan yung sinasabi na magsinungaling ka. Hindi. I-point out mo lang na wala tong isa. Winnable. Point out mo lang. Diba? Pwedeng present yung other elements, pero... Iparealize mo lang kay judge. Judge, wala yung isa. I-acquit mo to.
Oo. Or mag-cast ka lang ng reasonable doubt. Baka hindi naman taga siya. Ang ganun. Ayos ah. Kaya ganun. Buti walang jury dito sa Pinas, no? Hindi tayo nag-jury. Hindi natin afford eh. At saka parang mas wild kapag may jury Mas wild siguro. yun, no? Mas wild yun, no? Mas Grabe. unpredictable yung mga decision siguro. Yung may jury. Tsaka iba yung Pinoy na jury, imagine mo yun, no? may nagsabi niyan may nakausap akong prof niyan dati. Hindi daw applicable sa kultura natin. Sa kultura natin. Nasa kultura natin. Dapat ganun din parang mapupunta dun sa ganung parang style. System, sabi niya siguro. Kasi may pagka-American tayo eh. Doon System. tayo inspired tayo. Doon inspired. American procedure. Pero gastos kasi yung jury duty, di ba? Tsaka matindi yung mga natin dito. Mga chismis. Oo, matindi chismis. Oo nga, no? Masusway, di ba? Oo, masusway agad. Yeah. Tama. Okay. Kaya nga, di ba, yung basta, wag pala politics. Walang politics muna. Ganon. Basta ganon. Iba yung kultura ng Pilipino eh. Oo nga. Hindi daw applicable. Para ma-picture ni AJ, halimbawa yung kulang sa elements, may naisip ko bang, halimbawa sample ng isang crime? Ito. May hinawakan na kong kaso. Bigamy. Yung case. Bigamy. Ano yung bigamy? Bigamy, nagpakasal ng 2 beses. Totoo naman nagpakasal ng 2 beses. Paano nangyari? Kasi kasal siya una dito. Tapos nag-abroad siya. Pag-abroad niya, nakakilala. Okay. Pinay din? Pinay din. Okay. Sa UAE siya. Nag-OFW. Yung babae, Pinay, galing nag-OFW, parang from another country, OFW, dumiretso doon. Siguro may mas magandang offer. Nagkagustuhan. Sa UAE, bawal yung magkarelasyon yata, yung hindi kasal. Ginawa ng dalawa, turo din daw sa kanya ng Pilipino, magkuha lang kayong document na parang kasal kayo. So, nung nagbakasyon, umuwi dito, nagpakasal. Nang pirmahan lang, maraming ganun talaga. Which is dapat sa mga tabi ng City Hall, di ba, meron nagkakasal. Nagkakasal, pirmahan lang. Ngayon, may ganun pa ba? Meron, pirmahan lang. Kung may motor ka, observe mo, meron sa mga city. Yan, ang pirmahan nila, dapat hindi daw nila i-register. Hindi alam ng yung babae, yung pamilya ng babae, hindi alam ng babae na kasal siya. Yung si UAE? Lalaki kasi yung client ko dito. Hindi alam ng kasal siya. Pero medyo malabo na kasi siya dun sa unang asawa niya eh. Okay. Hindi dapat nila i-register kasi bago lang sila eh. Wala pang 1 year. Yung purpose lang talaga ng nila is para magkaroon ng document, makapagsama sila doon nang hindi mahuhuli or makukulong. So, ang ginawa naman ng nagpaalam yung babae sa nanay niya. Sabi niya, sige, secret marriage muna. Huwag muna natin ipaalam kasi ang gusto ng tatay, siguro, simbahan or kung ano man. Sa pirmahan lang sila bakasyon lang 1 month eh. Doon lang process. Gumawa lang ng affidavit of cohabitation or affidavit between husband and wife who are living together between man and woman who are living together at least as husband and wife for at least 5 years. Yun yung affidavit para mag-exempt ka sa marriage license. Ayun. So, in short, affidavit cohabitation. Pirma lang sila doon. Wala naman silang alam sa law eh. Sabi kasi ng attorney na nandun, na matanda, sige lang, pirmahan nyo lang. Naniniwala naman sila, attorney yun. Kahit alam nung guy na kasal siya? Oo. Okay. Oo. Talagang yung guy. Si girl kasal? Si girl hindi. Okay. Dalaga. So, yun ginawa ng nanay, register, hindi nila alam. Nani-register yung kasal nila. So, napunta sa PSA. So, nagkaroon ng sa PSA, dalawa yung registered na kasal ng lalaki. Ayun, nakasuhan sila ng bigamy. Hindi na sila nagkaso. Yung first wife. Ay, first wife? Ano ba? Malabo na.
hindi makasustento eh. Yung nag-start niya sa sustento, hindi siya nakasustento kasi nawalan ng trabaho yung guy. Sa UAE. Umuwi dito, nagka-problem, tapos actually naghiwalay din yung dalawa. Kaya lang kinasuhan pa rin ng babae kasi Yung second, naghiwalay din sila. oo, hiwalay din, ganoon. So, parang niya na ex yung dalawang yun. So, ang problema dito, ito ang sabi, ito dapat ang elements niya dapat may kasal na una na valid. Tapos may second marriage. Ang second marriage na 'yon dapat valid dapat kung hindi existing yung una. Kaya lang, ang defense, ang nangyari dito kasi sa second marriage, fake nga ang affidavit of cohabitation nila. Kaya wala silang marriage license. Kaya lang, hindi siya, kaya kahit wala yung first marriage, hindi pa rin, void ab initio pa rin yung second marriage. Kaya yung parang fourth element ng crime ng bigamy hindi papasok. Ayun ba yung sinasabi mo kanina? Mga ganon. Hindi papasok yung fourth element. Kasi kahit wala yung first marriage, hindi void ab initio pa rin yung second marriage kasi invalid or wala silang marriage license. Kinasal silang walang marriage license. Therefore, i-acquit. Dapat i-acquit dapat yan. Na-acquit naman, di ba? Sabi mo. Wala pa. Iba yung issue kanina. Iba yun. Iba yun. Yun yung sa elements para sabi niya example. Sample lang na nagpasample ka ba? na yung elements of the crime. Pag kulang yung isa, acquitted na. Talagang ano yun. Talagang kung ang ginawa ng dalawa is siguro hindi sila parang nag-fake sila ng documents. Nag-fake sila ng documents or nagbayad sila, nakakuha sila ng marriage license. Tapos dun sa nagpakasal sila with marriage license talaga. Talagang guilty sila. Kasi may marriage license eh. Ano mangyayari sa kanya? Ngayon walang marriage license eh. Ano mangyayari? Kulong sila. Kulong yung Kulong yun. babae at lalaki. Yung babae, papatunayan pa na alam niyang may asawa yung tawag dito, lalaki nung nagpakasal siya. Buti yun hindi sila pumunta kay Tulpo para doon. Hindi pa naman gusto ni Tulpo mga... Ganun. Diba? Ewan ko lang. Mga sensational. May mas marami kasing ganun eh. Nag-normal kasi yun sa mga Baka sa mga kasi mas accessible. Tingin nyo. Hindi ko alam. Baka si Tolpo lang kasi Hindi ko alam pa na-try ng doon. ibang tao na... Baka si Tulpo, di ba, pag kukuha lawyer, babayaran mo. Oo. Pero si Tulpo, baka ikaw po yung bayaran niya, di ba? Para may appearance ka. Hindi, may lawyer din siya eh. May lawyer May private lawyer siya, tapos... Si Tulpo yung private Hindi, lawyer yung niya, Tulpo yung son-in-law niya eh. Son-in-law. Ikaw yung magre-reklamo, di ba? Ikaw magreklamo, pupunta ka ba sa lawyer, tapos may bayad pa, may lawyer's fee pa. O kay Tulpo na lang, tapos publicize na ng lahat, tapos baka bigyan ka pang tiip pa masahe, ganun. Di ba? Baka kaya yun yung pinipili ng ibang tao. Kaya siguro, nagugustuhan din ng masa. Yung sa Masa. Si Tulpo. So, ano pa ba? So, dun sa, ngayon wala ka pang, yung, like, dangerous na, hindi ka pa ba hindi ko maisip yung, yung word eh. Pero, dangerous na mga cases? Mga, ano ka na ba, like, natutukan ng wala na-threaten, gano'n, or... Thank God, pero protektahan tayo ni God sa mga ganyan. Nilalayo tayo sa mga ganyan. Ano yung best memory mo so far sa practice mo? Yung first na, dun sa partner ko, first na pinahawak niya sa aking case, panalo. Yung parang tagilid na panalo pa. So, that's an insurance case. Sa insurance commission. Kasi tawag dito, na hold up or hijack yung truck, insured, ayaw bayaran ni insurance. Inatake ko sabi ko sa'yo, di ba, magaling ako mag-analyze. Binasa ko yung insurance policy. Hinanapan ko ng butas. Doon ko nahanapan ng butas. So, nanalo kami.
Pero nag-appeal yung kalaban, pero panalo na kami doon. Nung nag-appeal yung kalaban, Insurance company. yung nag-appeal pa yung kalaban, tinira ko pa ng technical. So panalo na yun. Matik na yun kasi invalid yung appeal niya. Bakit nag-lapse yung period of appeal mo? Hindi, ganito nag-appeal siya. Pag-appeal niya, yung verification and certification of non-forum shopping, siya ang nagnotaryo. Bawal yun. Dapat ibang tao. Siya ang nagnotaryo. Tinechnical ko siya doon. So, invalid na yung appeal niya. Pero wala pang final decision yung CA. Pero, ano na ako doon eh. Confident ako na panalo na kami doon. So, hindi naman. Sakto lang. Ako madami akong hinahawakang cases, pero papel kasi. Tsaka namimili ako ng ano. Hindi naman namimili. Kumbaga, hindi ako nagpapa-overflow ng clients. Kasi, sabi ko nga, solo practice ako. Tapos nag-ano ako na hindi ko parang, yung pagiging dad ko, ganun, or pamilyadong tao. So, gusto ko yung din, yung talagang ma-handle ko yung case ng client ko. Hindi basta-basta kinuha mo lang for the... Pag gumawa ako ng pleadings, yung mga documents or pag parang special talaga dun sa case na yon. Kung ano talaga yung case. Ang last question, last part na ng natin, yung hindi mo na kwento yung ano yung masaya and challenges sa pagiging dad, kasi na-mention mo isa sa priority mo is pagiging daddy na ngayon eh. Oo, yun talaga. Kasi ewan ko, parang doon hindi na ako updated sa buhay. Pinakamasaya yung makita mong 5 na. So sabay nung pumasa ka ng bar, naging daddy ka. Same year. Yun yung sorte ko sa buhay, yung si baby tsaka si mami eh. Yan, gano'n. Yung parang tulog kasi kami noon eh. Pagka tanggap ko na pasado ako, tanggap ko ng news na pasado ako, inag ko kagad sila, case gano'n. Attorney na, daddy mo, gano'n. Oo. Months pa lang siya noon. Tapos, yung tawag dito, yung makita mong, ako kasi priority ko yung safety and health ng pamilya ko. Yun talaga. So, I weigh yung para pros and cons. Hindi ako basta-basta pupunta dun sa isang lugar, tapos high risk, ano ba yung dito? Practical din akong tao eh. Siyempre, may pinapangalagaan akong pamilya, hindi na katulad ni Lance na, di ba? Nung wala pa akong pamilya, ay, Ralph, punta tayo dito, ganito. Baliktad, ikaw nag-aaya nung wala ka pang pamilya. Dami kong narating dahil dito, mga na-discover kong lugar. Mag-Korean tayo. Magdamag kami dyan. Di ba? Wala, kalad ka rin din ako nung kahit saan mo ako ayain, basta pwede ako. Ay, hindi naman. Nakapunta na once. Once lang, pinasya lang namin. Kulang pa animals. Tsaka kawawa yung mga animals din talaga dun. Naingayin sa mga sasakyan, sa surroundings niya. Okay sana, malapit. Nagpunta na nga kaming Manila together eh. Kasi minsan 3 hours yung break. Nag-aaral. Tara, Manila Zoo. Sa'yo, kalad ka rin kami. Ano na yung last question mo na? Yung pag every time na makikita ko yung pamilya ko na nabibigay ko yung gusto nila. Tapos healthy and safe sila. Yun yung ko. Yun yung parang pinaka-achievement ko. Mahirap ba magpamilya? Depende kung anong klaseng tao ka. Paano anong klaseng tao? Kasi may mga taong hindi ko naman inano, Kasi iba-iba yung mga pananaw ng tao. Kung ano sila. Like, may mga pananaw na lumalabas ngayon as a father, dapat ang main mo talaga is yung pagiging good provider. Financially. Yun talagang pinakatutok ng iba. Ako naman, binabalance ko lahat. Financially, emotionally, yung presence ko,
and financially din. Pero mahirap i-balance. You cannot get everything talaga. So, nahirapan talaga ako. Mahirap. Parang may trade-offs. May trade-offs talaga. Pero yun yung gusto ko eh. Ganun akong tao eh. Hindi ko kasi ang tingin ko naman, kaya isa rin yan kaya ayaw ko maging employed. Kasi alam mo na, employed tayo. Kung employed tayo, lalo kung nasa law firm ka, kung nakatuto ka dyan, hindi naman yan 8 to 5 talaga eh. Magtatrabaho ka pa rin gabi. Diba? Tapos may boss ka. Nagtatrabaho ka pa rin gabi, may boss ka, may deadline ka. Diba? Kailan mo makakapiling or makakasama yung mga pamilya mo? O ang pamilya mo? Diba? Kahit night shift pa rin ako, gumagana pa rin yung utak ko, mas pag-isip pa rin ako paggabi. Madaling araw ganon. Pero nakikita ko ng pamilya ko or yung baby ko, tulog na silang nagigising usually kasi puyat nga ako, no. Pero at least nandun ako. At least nagwo-work ka, kasama mo sila, within your eyesight. Nandun ako, nakikita nila ako, hindi ako absent. Na pagising nila wala na ako. Pagtulog nila wala pa rin ako. No, hindi, mahirap 'yun. Mahirap 'yun. So, kung tatargeting ko na madaming pera or para magganon or parang lagi ako may stable ako sa mga finances namin, ganon yung mangyayari. Siguro ganon. So ako nga, kaya ako may sarili akong mga clients, may nakikipag-partners din ako sa ibang sa lawyers. Ganon. So, dun sa law firm na hindi ako, although nire-request nga na, attorney, punta ka naman dito at least 3 times a week. At least or 2 times a week, 2 to 3 times a week, mga ganun. Okay yun. Hindi naman whole day. Tsaka napaka-chill lang namin doon. Tsaka magkakapamilya na rin kasi kami doon eh. Ganon. Yun yung parang special counsel ako doon, parang ganon. Or partner de facto partner, parang ganon. So, nag-share kami sa cases na involve ako. Pero hindi lahat ng cases ng law office involve ako. So, hindi ako doon part. Part ka na-inspire magkapamilya o mag-law? Actually, kaya ako nga in-invite si Ralph kasi siya yung taong yung may panindigan na pag ayokong maging nakakahon dito sa ganito na 8 o'clock kailangan pumasok, 'di ba? I'll go about life my own terms. Yan yung pinaka-akma sa situation ko. Yan. So, mahirap. Pero, syempre, sabi nga, God will always provide. And then, nandiyan naman God provides sometimes through your friends, through your family, usually, or minsan, bigla na lang magkakaroon ka ng client. Alam mo yun? Galing eh. So if money is... Ayun, yun yung kasi yung tanong Yung na... exiting question. Talaga? What would you do if money were not an issue? Yung anong activities mo or anong ginagawa mo kung hindi issue yung money? Charity. Siguro tutulong lang ako kung hindi talaga issue. Tutulong. Like you can do kahit anong job basta only funds or... Only funds. Siyempre maghahanap ako ng mga taong gutom. Feed ko muna. Tapos magtatayo ako ng sarili kong school. Mag-hire ako ng mga maggagaling na mga profs or teachers. Tapos papakainin ko silang lahat doon. Yung parang, alam mo, galing akong, di ba sabi ko galing probinsya? May mga bata doon hindi nag-aaral kasi kailangan nilang tumulong sa pamilya nila. So kung money is not an issue, tayo ka ng pag-aano dyan, ang papasok, may pera pa pabalik. Di ba? Sa pamilya niya. Sumasahod pa, di ba? Parang TESDA. Ganun sa TESDA. Oo. Sa TESDA ganun, parang, I think parang ganun yung ng TESDA eh. May allowance. Yung papasok may allowance. Which is dapat, ganun talaga dapat. Lalo na sa mga probinsya. Pero tingin mo lawyer ka pa rin if money was not an issue? Hindi. Mahirap mag-lawyer. Hindi. Hindi. Kasi... 2013, 2012,
Money was not the an issue. Hindi kasi destiny ko lang talaga maging lawyer. Kaya nga napunta ako dito eh. Pero kung kasi kung pwede pa rin, pero hindi ako mag-focus sa litigation. Oo. Madami kasing areas ng law eh. Baka pwede yung sa Contracts, mga ganon. Contracts, charity mga ganon. mo. Kasi strength ko rin din naman yung sa contracts eh. Strength ko rin naman yun eh. So, ayun yung sagot ko doon. Thank you. And Closing with that, saan ka ba nila mako-contact if ever merong gustong kumontak sa'yo or maging friend mo sa SOCMED or FB. FB ko, kinokontak ako ng mga tao sa Ralph Heronga. Although yun, dun sa message request ba yun? Request message? Messenger. Sa Messenger, ayun, doon, pwede nyo ako makontak doon. Ralph Heronga. Ralph Heronga. Hanapin nyo lang po. So, Facebook. Messenger. Yes, Okay. yes. So, ayun. Kung meron kayong, gusto nyo maging friend si Attorney Ralph or kung sakaling, meron kayong mga questions about this episode. Yan. Nyo lang, message nyo lang si... Comment down kung na-inspire ba kayo. Mag-law, gumawa ng pamilya. Ano pa ba? Yun, yung dalawa no? Or mag-OFW, mag-freelance. Comment down below. Basta kung maglolo kayo, yung mga aspiring lawyers, lakas lang ng loob talaga. Number 1, lakas ng loob. Tapos prayers. Prayers, lakas ng loob. Then, kasi, doon, tiyaga. Syempre, tiyaga. Yeah, go for it. Wow, thank you. Ang ganda ng message. And with that, I think good night na, dormmates. Good night. Good night. Good night, dormmates. Dormmates. Thank you.